Sabay-sabay po natin basahin. Hallelujah. In everything, give thanks. Ang sinasabihan mga kapatid, ang tulad mo at tulad kong mananampalataya, sa lahat daw ng oras mga kapatid, hallelujah, tayo ay maging magpapasalamat sa ating Panginoon. Ang tanong, kaya mo pa rin ba magpasalamat kahit may sakit ka? Kahit wala kang trabaho? Kahit may problema ka? Kahit may pagsubok ka na dinaranas sa ating mga buhay? Kaya mo pa rin ba luwalatin, purihin, sambahin ang Diyos na nagbigay sa atin ng kalakasan, hallelujah, ng kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Ilabas ang pamagat. Thanks God for everything. Hallelujah. Ginagawa ba natin mga kapatid? Thanks God for everything. Sige, kamayan mo ang katabi mo at sabihin, thanks God. Hallelujah. Sa araw nito mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, tayo daw ay maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at patuloy tayong ginagamit sa kanyang ubasan. Hallelujah. Na kahit may sakit at karamdaman, na kahit may problema, na kahit may pagsubok, hindi yan makakahadlang upang hindi natin gawin at gampanan ang tungkulin natin sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. We have a victory in Christ Jesus, mga kapatid. Yan ang ating panghawakan. So sit in na po tayo. At handa na ba tayo mga kapatid? Amen. Isang tabi nyo na muna ang mga cellphone nyo. Hallelujah, magti-take note, okay lang yun. Hallelujah, sa ating mga bisita, welcome sa gawain ng Panginoon. Dito ay wala tayong ibang pag-usapan dito kundi ang salita ng Diyos. Hindi natin pag-usapan ng reliyon o anumang klaseng sikta o grupo. Tanging si Hesus Kristo lamang ang ating pag-usapan dito. Dahil kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Hallelujah, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hallelujah. Thanks God for everything. Ang sabi sa verse natin, hallelujah. So in everything, give thanks. Hindi sinabi ng Panginoon na in few things, or other things, or something. Ang sabi ng Panginoon, in everything, give thanks. Sa lahat ng oras sa ating mga buhay, mga kapatid, dapat tayong magpapasalamat sa Panginoon. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, ano man kinakarap natin ng mga pagsubok, problema sa ating mga buhay, patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Diyos dahil karapat-dapat siya na pasalamatan sa ating mga buhay. Hallelujah! Huwag natin sabihin na hindi ako pinagpapala. Kasi hanggang ngayon wala akong trabaho. Hanggang ngayon wala akong sahod. Hindi doon nakabase mga kapatid ang pagpapasalamat o ang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang magising ka lang sa umaga na buhay ka pa, napakalaking pagpapala na hindi kayang bayaran ng anumang kayamanan sa sanlibutan ito. Ang madugtungan ang ating buhay ni isang segundo, mga kapatid. Hindi kayang tumbasan yan ng kayamanan sa mundo ito. Amen? Hallelujah, kayo magpasalamat ka. Dahil buhay ka pa, tatay Jack, ilang buwan? Itong buwan. I-times din natin. Praise the Lord. Parehas, hindi ka nag-isa, parehas na tayo ngayon. Wala na rin akong trabaho. Purihin ng Diyos mga kapatid, ngunit hindi yan makakapaggadlang upang hindi tayo magpasalamat sa Diyos, upang hindi natin purihin, sambahin ng Diyos. Kaya nga habang tayo mga kapatid, dumaranas ng mga ganyang mga bagay, dapat lalo tayong sumamba. Amen? Amen. Hindi yung kung mayroon ka ng sakit, ayaw mo na sumamba. Hallelujah! Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran mga kapatid, magpapagaling ng may sakit. Bumubuhay ng may patay. Nang patay kahit nakalibing ka na ng 4 na araw mga kapatid, si kagaya ni Lazaro, binuhay pa rin ng Panginoon. So kanino tayo magtitiwala? Kanino tayo magpapasalamat? Di ba? Sa Diyos
na nagbigay niyan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, in everything, give thanks. May sahod ka man, may trabaho ka man, hallelujah, wala mga kapatid. May problema ka man o may pagsubok, patuloy tayong magpasalamat sa Diyos dahil karapat-dapat siyang pasalamatan sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. So in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ito daw mga kapatid, ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah, na tayo ay maging mapagpasalamat. No? Hallelujah, sa ating Panginoong Jesucristo dahil ginawa ito ng ating Panginoon. Itong nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa lahat ng oras sa ating mga buhay na tayo ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. So ang sinasabihan mga kapatid, ang mananampalataya. Ang tanong ngayon, mananampalataya na ba tayo? Yes. Kaya ikaw at ako ang sinasabihan mga kapatid. After mga kapatid na naganap natin sa ating buhay ang Ebanghelyo, hallelujah, na nangyari na sa ating buhay ang death, burial at resurrection ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsunod at pagganap ng hallelujah ng Ebanghelyo sa ating mga buhay, isa na ako sa sinasabihan nito ng ating Panginoon na maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng oras sa ating mga buhay. So kakalimutan na natin ang mga nakaraan sa ating buhay. Kasi ito minsan mapatid, ang nagiging hadlang sa pagsunod natin ng kalooban ng ating Panginoon dahil sa ating mga nakaraan. Ay hindi ako karapat-dapat yan, masama akong tao. Lasinggiro ako, yung susuka lang pero hindi susuko. Katwiran niya ng mga lasinggiro mga kapatid. Na tulad ko at tulad ng mga bagbag boys. Di ba? Ngunit salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay mga kapatid at tinawag tayo at nagpababago tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya hindi na ang katwiran na natin ngayon, hindi na tayo susuko. Huwag na tayo dun sa susuka kasi pinagdaanan natin yon. No? Ang katwiran natin ngayon, hindi na ako susuko. Hallelujah. So pag binago na tayo ng ating Panginoon mga kapatid, huwag na natin isipin yung mga bagay na nakaraan na sa ating mga buhay. Kasi binayaran na yun ng Panginoon. Inulod na natin sa Panginoon yan. Pinagsisihan na natin yun. Pinatawad na yun ng ating Panginoon. Hallelujah. Inalis na yun sa ating mga buhay ng ating Panginoon Jesucristo nung tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Ang sabi ng Isaiah 43 verse 18, hallelujah. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Kaya wag na nga natin mga kapatid, lahat tayo mga kapatid ay makasalanan. Sino bang hindi makasalanan sa atin? Kung wala kang kasalanan, kung hindi ka makasalanan, pwede ka nang lumabas. Dahil hindi ka na kailangan na magsamba. Kaya ang church mga kapatid ay ospital ng mga makasalanan. Kaya kung hindi ka makasalanan, ay hindi ka na karapat-dapat dito. So ang sabi ng Panginoon mga kapatid, huwag ninyong alalahanin ang mga bagay, ang mga dating bagay. So ang mga dating bagay sa ating mga buhay mga kapatid, huwag mo nang alalahanin yan. Pinatawad na yan ng Panginoon. Inayos na yan ng Panginoon. Binago na yan ng ating Panginoon nung tinanggap mo siya at sumunod ka sa mga pinapagawa niya sa ating mga buhay. Amen? O bulayin man ang mga bagay ng una. Kahit isipin mo na, huwag mo na, kahit isip lang mga kapatid. No? Start walking as a new creature. Ang tanong ngayon mga kapatid, bagong nilalang ka na ba? So kung bagong nilalang ka na, lumakad ka na bilang bagong nilalang. Wala ka na sa dati mong pamumuhay. Wala na ka na sa mga dati nating ginagawa nung tayo ay nasa sanlibutan pa. 2 Corinthians 5:17. Hallelujah! Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo na ba tayo? Paano tayo maging kay Kristo? Sa pamagitan ng pagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Galatians 3:27, ang sino mang binautismohan kay Kristo ay binihis si Kristo. At pag-aari ka na ni Jesucristo. Kaya ang mga pag-aari ng ating Panginoon Jesucristo ay bago ng nilalang. No? Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na.
Hallelujah! Ang mga bagay natin, mga bagay na ginagawa natin, mga batid, nung tayo ay nasa sanlibutan pa, nagsilipas na yan. Binago na yan ng ating Panginoon. No? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y bawang naging mga bago. Di ba nakikita niyo mga batid ang ating mga buhay noon nung hindi pa tayo mananampalataya? Di ba? Sabi nga kanina, hindi tayo marunong. Totoo yun mga batid, hindi tayo marunong manalangin. Ang sabi ng Romans 8:26. So sabi dito mga batid, tingnan niyo mga batid. Kaya wag mong sabihin na dati marunong ka manalangin. No, kahit sino sa atin ay walang marunong manalangin. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang Espiritu Santo ang tinutukoy. Kaya kapag nagiging bagong nilalang ka, natanggap ng banal na Espiritu dahil ito ang magpapabago ng ating pamumuhay o ng ating mga ginagawa, kagaya sa pag-aaral natin kagabi. Di ba? Ang pinaka-buod ng kapatid, ang pinaka-conclusion niya, talagang Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, hindi mapabago ang ating pamumuhay. Amen? Hallelujah. So at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Bakit mga kapatid? Kasi yung minanana natin ng panalangin nung nandun pa tayo sa pamumuhay na makasanlibutan. O sabi, manalangin ka ng 7-10 Aba Maria. Diba? Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria. Pag sinabing Ginoo mga kapatid, ay tumutukoy yun sa lalaki. Doon pa lang mga kapatid ay hallelujah. Yan ang mga nakagisna natin, yung mga minana natin na katuruan sa ating mga ninuno, na dapat na kapatid ay hallelujah, maputol yan sa pamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Diyan natin matatagpuan sa kanyang mga banal na salita. Dito tayo dapat nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo ng kaligtasan, huwag kang magsaliksik ng reliyon o anumang sikta. Ang saliksikin mo ang salita ng Diyos. Kasi sabi ng John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat nalalaman ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung gusto nyo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, ang kasulatan ang ating saliksikin dahil yan ang magtuturo sa atin kung ano nararapat natin gawin upang kamtan ang buhay na walang hanggan. Gusto mo ng buhay na walang hanggan? Magsaliksik ka. Amen? Hallelujah. So start walking as a new creature mga kapatid. Minsan sinasabi natin sa ating buhay, ganito na ako, hindi na talaga ako magbabago. Ito na nakagisnan ko eh. Ganito na talaga ako eh. Sa isip mo lang. Pero nakikita na sa pamumuhay mo na sa pagsunod mo dito sa ating Panginoon na nababago ka na unti-unti. Minsan sa isip mo lang, ikaw lang pumipigil sa sarili mo na hindi ka nagbabago. Ngunit binabago ka ng Panginoon sa araw-araw na pagsunod natin ng kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya magpabago tayo mga kapatid. Sundin natin ang udyok ng banal na espiritu. Sa pag-aaral natin kagabi, di ba? Yun lang ang magkalaban, flesh and spirit. Kaya pag sinasabi mo, hindi ako nagbabago, hanggang ngayon sa flesh ka pa rin. Hallelujah. So sa isip mo lang na hindi ka binago. No? Kaya alisin natin sa isip natin yan. Baguhin ang pag-iisip. Anong dapat natin gawin? Sumunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Dahil kapag wala kang pagsunod mga kapatid, kontra ka ng kontra mga kapatid, hallelujah, ikaw din ang mapapahamak. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid sa ating mga ipinaglalaban. Minsan sinasabi, pag may katwiran, ipaglaban mo. Mali na ang katwiran mo, ipaglaban mo pa. No? Huwag natin ipilit ang mali. Ang sabi ni Jesu Cristo, I am the way, the truth, and the life. So si Jesu Cristo ang katotohanan. Kaya pag baluktot ng pinaglalaban natin, huwag na natin ipaglaban mga kapatid. Masasaktan ka lang. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi natin kayang baliin. Amen? Susumunod lang tayo sa Diyos mga kapatid. Huwag na tayo magkontra-kontra pa pag sinasabi ng salita ng Diyos. Baka matulad kayo mga kapatid kay Korah. Kilala niyo si Korah mga kapatid? Si Korah mga kapatid ay pinuno din
kapatid ng mga Israelita, isa sa mga pinuno, Gatekeeper. no? Hallelujah. Ang sabi ng Numbers chapter 16 verse 32 to 35, dito mga kapatid, ito nang pangyayari kay Korah. Dahil kontra sa kanyang leader, sa kay Aaron at saka kay Moises, mga kapatid. So anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Actually, 250 sila dito ng mga pinuno. At anong nangyari dun sa kanila, mga kapatid, dahil sa ayaw nila pagsunod sa sinasabi ni Moises? Nila mo nag-iba. Mababasa natin dyan, mga kapatid, no? So 250 leaders, mga kapatid, at pati ang buo nilang pamilya. Ano nangyari? Dahil sa paglaban nila kay Moises at binuka ng lupa ang kanyang bibig. At nilamon sila at ang kanilang mga sangbayan at ang lahat ng lalaki na naukol kay Kor at lahat ng kanilang pag-aari. Nanupat sila at lahat na naukol sa kanila ay nababang buhay. Di na kapatid? Buhay sila na nilamon ng lupa. No? At sila ay pinagtikuman ng lupa at sila ay nalipol sa gitna ng kapisanan. Kitang-kita ng buong angka ng Israel nang kumontra kay Moises ay nilamon ng lupa na buhay. Tingnan niyo mga kapatid, dahil sa hindi lamang pagsunod nila sa leader. Hindi ko sinasabi na nandito yan sa atin. Kundi ito mga kapatid ay isinulat para maging babala sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Lalo na sa mga leader o sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. At ang buong Israel na sa palibot nila ay tumakas sa iyaw nila. Sapagkat kanila sinabi, baka pati tayo ilamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon. At nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. Naghandog sila mga kapatid. Ang 250 na ito, na naghandog ng kamangyan din. Dahil pinapili dyan mga kapatid ni Moises, sige maghandog din kayo. Para malaman natin kung sino talagang inano ng Panginoon. At nakita niyo kapatid, ano nangyari? Nilamon sila ng lupa. Ang mga natira talagang tinupok pa ng apoy na nagmula mismo sa ating Panginoon. Parang Sodom at Gomora lang. No? Hallelujah. At hindi pa dyan kapatid na ano, sa time na yan, pati mga Israelita na mga kakampi sila siguro ni Korah, nag-rebelde pa rin kay Moises. Sabi niya, pinatayin niyo sila. Si Moises pang pinagbintangan. Samantalang nilamon ng lupa at apoy na nagmula mismo sa ating Panginoon. Ang sabi sa verse 49, ang nangamatay nga sa salot ay 14,700. Sa time na yun, dahil lang sa pagkontra pa nila mapatid kay Moises. Bukod pa yaong nangamatay kay Kor. Dahil kay Kor ba kapatid? Oh, biro niyo kapatid? Hallelujah. So, lagi na lang kapatid na sisisi ang leader. Di ba? Kung ano minsan mga pagkakamali natin, sinisisi pa natin sa leader. Na ikaw mismong gumawa ng pagkakamali mo, pagkakasala mo. Isisi mo ba sa leader mo, sa pastor mo kapatid? Kaya nga work out your own salvation, alam mo ng katotohanan eh. Gawa ka ng kasalanan, tapos pag pinarusahan ka ng Panginoon, isisi mo ba sa leader mo? Amen. Hallelujah. So lagi na lang kapatid ang leader ang napagbintangan mga kapatid. So tayo naman mga leader, magiging intercede pa rin natin sila mga kapatid. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya I encourage everyone, lalo na mapatid may mga ministeryo na sa ating Panginoon, maging intercessor din tayo. Ano man sabihin nila, just pray. Pray for them, mga kapatid. O sa bawat isa sa atin. So sabi mga kapatid, God's authority cannot be challenged without consequences. Tandaan natin yan. Hindi porket nakakala mo na in-under mo ng leader mo, ang pastor mo mga kapatid, ay walang consequences sa'yo. Amen. Harap ka sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kung naniniwala tayo kapatid ng ating mga leader, in-anoint ng Panginoon para i-lead tayo mga kapatid, sundin natin. Yes. Amen? Pwede tayo mga kapatid magkaroon ng tinatawag ng mga suggestion, pero sumunod pa rin tayo kung ano magiging desisyon ng ating leader o ng ating mentor. Amen.
mga kapatid. Kaya yan ang nararapat sa bawat isa sa atin. Hindi ka magiging effective leader kung hindi ka muna magiging effective follower. Amen? Hallelujah. So God's authority cannot be challenged without consequences. So ano nangyari dun sa kanila? Nilamon sila ng lupa, mga kapatid, at apoy nagmula sa ating Panginoon. Hallelujah. So patuloy lang tayo, mga kapatid, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon sa pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano yan, mga kapatid? Patuloy tayong sumamba. May kinaiinisan ka man, may kinatitisuran ka man, ayaw mo makita ang pagbumuka ng iyong kapatid. Hindi naman siya ang pinupuntahan mo. Di ba? Kung sawang-sawa ka na sa tumingin sa mukha ng iyong kapatid, huwag mo na lang tingnan, tumingin ka kay Jesus Christ. Kaya nga sabi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag mong tingnan ng kapatid mo, huwag mong tingnan ng pastor mo, matitisod ka sa pastor mo. Lalo na pag pinangaralan ka na ng holiness. No? Hallelujah. So mga kapatid, going to church and being the church are not the same. Tanda natin yan. Minsan nangalala, nagsasamba ako, simba naman ako every Friday, nananalangin naman ako. No? Mas lalo kayo kasi. Iba yung pumupunta ka sa simbahan at iba rin yung ikaw mismo ang church. Amen. At paano tayo maging church? Sa pamagitan ng pag-receive ng banal na espiritu. Iba yung nararamdaman mo lang sa loob ng iglesia, ang banal na espiritu. Iba yung mananahan mismo sa iyo, ang banal na espiritu. Yes. Kaya yun ang i-desire natin, na manahan mismo sa ating mga buhay ang banal na espiritu. Kasi pag may banal na espiritu ka, kapatid, hindi nalalabas sa buhay mong ano kagabi? Puto bongbong at puto kutsinta? No? Napipigilan na dapat yan dahil sa banal na espiritu na ating natanggap, na siyang nagtutuwid sa atin, nagtuturo sa atin, na siyang nagbabago ng ating mga buhay. Amen? Palakpak sa Panginoon. So ang tunay na iglesia, mga kapatid, dapat nagpapagamit sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay ka na ba ng iglesia ng ating Panginoon? Amen. Kung tunay ka na iglesia ng ating Panginoon, nakatanggap ng banal na espiritu, pinapagamit mo para sa kapurihan ng Diyos ang lahat ng resources sa buhay mo. Amen. Ano yon? Your time. Unang-una. Your talent. And your treasure. So dapat na mapagamit na natin yan para sa kapurihan ng Diyos dahil ito, mga kapatid, na magbabalik natin sa ating Panginoon. Di ba? Ito lang ang magagawa natin para pasalamatan ng ating Panginoon. Na mabalik natin sa Kanyang lahat sa ating mga buhay, mga kapatid. For the glory of God. Amen? Hallelujah. So sa church, mga kapatid, sa pagpunta natin, mga kapatid, sa iglesia, it's not only what you can get, it is also what you can give. Amen. Especially what Di ba? Minsan doon tayo sa church. Maraming pagkain doon. ko. May baon pa tayo. Di ba? Ganyan sa iglesia. Pero hindi dapat gawin mga kapatid na habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, ganun na lang parating ginagawa mo. Amen. Amen? Sakit na pa ako. Kaya kung ano ang mayroon sa'yo mga kapatid, ipagamit mo for the glory of God. Kung noon tumatanggap ka lang ng pagpapala mula sa iglesia, dapat sa ngayon, halalang na tumatagal ka na sa Panginoon, ikaw na ang pinapagalingan ng pagpapala. Dahil nagpapala ka rin ng ating Panginoon. Kaya binabalik natin sa ating Panginoon ang nararapat para sa kanyang kapurihan. Hindi lamang doon mga kapatid. Kasi minsan nakapokus lang tayo doon sa ating tithes, mga kapatid. No? Alam mo kapatid, kung gusto mong lalo kang pagpalain ng Panginoon, hindi lang tithes ang gawin mo, kundi love offering. Doon lalo kang mapatid pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga ginagawa ng ating mga kapatid, dinadalan tayo ng pagkain, di ba, nilulutuan tayo, di ba? Anong pagkain mo ngayon, sis? Dessert? Biro mo? So pinagpapala tayo. Yan ang kaya sinasabi na huwag lamang yung matanggap mo mula sa iglesia, kundi ang kung ano ang may bigay mo para sa iglesia. Amen? Kaya kasi doon ka lalo pagpapalain ng ating Panginoon. Di ba? Hallelujah. Kaya tingnan mo testimony ni Tatay Jack. 7 months?
Buhay ka pa naman. Lakas pa. Di ba? Tumaba. Kaso, sakit ng tuhod dahil sa baka. No? Kaya Kumra Boys, hinay-hinay kayo sa baka dahil sumasakit ang mga tuhod namin na rin. Hallelujah. So hindi lamang kapatid kung anong makuha natin sa iglesia, kundi kung ano din ang magawa natin para sa iglesia. Yun din na dapat ang ginagawa natin. So sa iglesia mga kapatid, kaya huwag tayo habang tumatagal tayo. Bakit habang tumatagal? Lalong napakahirap sumunod sa ating Panginoon. Mahirapan ka lang mga kapatid kung ayaw mo. Kung ayaw mo magpasakop, kung ayaw mo sumunod sa nais ng Diyos na gawin sa ating mga buhay. Kaya nasasaktan tayo mga kapatid. Yes, dahil ang sabi ng Panginoon, Kanya daw sinasaway at dinidisiplina ang Kanyang mga itinuturing na anak. Naniniwala ba tayo na anak na tayo ng Diyos? Kaya huwag kang magtaka kung dinidisiplina ka o sinasaway ka ng ating Panginoon sa pamagitan ng pangaral ng Kanyang mga banal na salita. Kasi gusto ng Panginoon na maligtas ang ating kaluluwa. Kaya pilit niya tayong tinutuwid, inaayos ang ating mga buhay. Amen. Kaya ang mga pagkakasala yan sa ating mga buhay mga kapatid, iwanan na po natin yan. Ang sabi kanina ng ating Bible study, repent! Hindi sinasabing repeat. Ha? Baka sinabi ni Tatay Jack, repeat daw. Nabigi ka lang. Ang sabi niya, repent. Hindi sinabing i-repeat mo ang kasalanan ginagawa mo. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. So discipline is painful mga kapatid, but it brings healing to your soul. Yes. Disiplina tayo ng nangangaral dito ng pastor, no? Para mga kapatid maging kagalingan ng ating mga kaluluwa. Kaya kung gusto mo gumaling kaluluwa, kung magpa-disiplina ka. Pero kung ayaw mo, it's your choice. Amen? Hallelujah. So trabaho kasi yan ng mga ngaral o ng pastor, mga kapatid, na pangaralan tayo. Kaya nga tinawag na mga ngaral upang pangaralan tayo ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayong magalit o magtampo sa nangangaral, mga kapatid, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. So ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay kinasiyan mismo ng Diyos para turuan tayo kung paano lumakad mga kapatid na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Kaya natural lang na sinasaway tayo ng salita ng Diyos. Sa ikatututo na nasa katwiran. Para matuto tayo. Para maging righteous tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ako ang magbabago sa bawat isa. Hindi ako magsasaway. Ang salita ng Diyos, yung tinuturo ko sa inyo ang siyang magsasaway sa bawat isa sa atin. Amen? Excuse. Kaya magpasaway na tayo, huwag magpasaway. Baka mag-iba naman pandinig nyo. Sinabi ni Pastor, magpasaway tayo. No? Huwag kayong pasaway, mga kapatid. Kung di magpasaway tayo sa salita ng Diyos para mabago ang ating mga buhay. Hallelujah. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So tinuturuan tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos upang magawin natin ang mga gawang mabuti. Para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa iglesyang ito, mga kapatid. Kaya magano tayo, mga kapatid, magpatuwid tayo, magpabago na tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo lumalapit sa ating pastor, di ba? Sa ating mga leader, para, di ba, pag-ano tayo ng advice, no? Kung anong nararapat natin gawin. So pag lumapit ka, mga kapatid, sa pastor, dapat willing kang makinig. Amen? Amen. At willing kang tumanggap ng payo, mga kapatid. Willing ba tayo tumanggap ng payo? Amen. Kung hindi ka willing, wag ka na lumapit sa pastor mo, sa leader mo.
At huwag mo ipagpipilitan na baka lumapit ka lang para ipaglaban mo ang laban mo. Hindi ganon. Doon pa rin tayo sa salita ng Diyos. Kung sa anong sinasabi ng banal na kasulatan, doon lang tayo. Huwag tayo lumagpas doon, huwag tayo kumulang. Dahil may kaparusahan yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So kikilalanin mo ang pastor mga kapatid at dapat handa ang isip at puso mo sa pagsunod mga kapatid kung ano ang nais ng pastor mo na baguhin ang buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah! So tayo din ang mga nagtuturo mga kapatid, magpatuloy lang tayo. May makinig man o hindi, may maniwala man o hindi. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, in season or out of season, preach the gospel. We are living in the end times, mga kapatid. Dapat hindi na nagpapatumpik-tumpik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat hindi na mapatid na wala na dapat na kakadlang sa paglapit natin sa Panginoon, sa pagsunod natin ng kalooban ng Diyos. Ano man pinapagawa sa atin ng Panginoon, dapat i-apply natin sa ating mga buhay mga kapatid. Dapat wala yan mga kapatid, tinatawag na wala nang makakahadlang. Amen? Hallelujah! So in season or out of season mga kapatid, preach the gospel mga kapatid. Pasalamat, dapat mga kapatid, pag sinasaway tayo ng ating mga kapatid o ng mga ngaral ng salita ng Diyos, magpasalamat pa tayo sa Diyos. Amen? Amen. Hindi yung sasabihin, ako na lang parati nakikita mo. Amen. Ako na lang parating inahalimbawa mo. Pagdating sa kasalanan, sa akin parati nakatingin. Eh sinong tingnan niya? Ikaw ang makasalanan. Eh, sino nagsabi? Diba? Ikaw lang titignan. Ikaw nagsabi. Kung hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi ka masasaktan sa pinapangaral tungkol sa kasalanan. Amen? Hallelujah! Kaya mo. Sa halip na magmukmuk ka, pag-rebuild ka, magpasalamat ka pa sa Diyos. Dahil may sumasaway pa sa iyo. Pagdating ng panahon, ang sabi ng Panginoon nga kapatid, magkaroon ng kagutuman sa salita ng Diyos. Yes. Pag wala na nagtuturo at nagtutuwid sa atin, doon ka na kapatid, magtaka ka na. Baka hindi ka naka-inline na sa Panginoon. Hindi tayo katulad ng ibang iglesia na tinuturo lang ang mga pagpapala, abundant blessing. Yung tinatawag nila na yung gospel nila kapatid, hindi gospel ng Biblia. No? So, pero tayo dito mga kapatid, tinuturo ang pagsisisi, Amen. ang pangangaral ng salita ng Diyos, repentance, water baptism, spirit baptism, and living a holy life. Dahil yon ang magdadala sa atin mga kapatid sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Amen? Kaya huwag tayong magtaka pag sinasaway tayo ng salita ng Diyos o ng mga ngaral dito. Yes. Mapalad ka dahil mahal ka ng mga ngaral. Mapalad ka dahil mahal ka ng Diyos. Kaya sa halip kapatid magtampo ka, magpasalamat ka pa dahil mahal ka ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na mapunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Amen? Langit at impyerno ang pinag-uusapan dito. Kung gusto mong makarating sa langit, magpatuwid ka sa harapan ng ating Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Huwag yung pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, bigla ka lang naiihi. Diba? Huwag yung tinatamaan ka ng salita ng Diyos, bigla ka lang nauuhaw, tapos lalabas at magtimpla ng kape. Diba? Aray, umihi ako. Pastor, hindi ako. Umihi lang ako. Pastor. Hindi ko naman sinabing kayo. Na kaya nauubos ang kape. Ilabas yung kapilda. So sa halip mga kapatid na magpasalamat tayo. Tandaan natin mga kapatid, nasa huling yugto na tayo mga kapatid. Ng end times. Anytime darating ng ating Panginoon para i-put up tayo. Paano ngayon yan madatnan ka ng Panginoon, nandun ka? Nagkakape? Nandun ka umihi, bigla na nag-put up. At least nakakapi. My Sa God. sunod, ipagbawal ng kape, Brad Milben. Kasi may tamis dun sa labas. Magkape na lang sa umaga pagdating. No? Praise the Lord.
So nagkakamali tayo, nagkakasala tayo mga kapatid. Dapat hindi nagiging ano yun. Kasi minsan katwiran, makasalanan kasi ako pastor, kaya hindi ko magampanan itong calling ko. Hindi ko magagawa ang ministeryo ko. Bago. No? Sa pagbabago. So a mistake that makes you humble mga kapatid is always better than an achievement that makes you arrogant. Amen. Kaya pagka nagkamali tayo, sa halip na ipaglaban mo dahil may katwiran ka, bakit hindi ka na lang magpakumbaba at tumingin ng kapatawaran sa Panginoon? Mapalag pa, pastor. Maniklon sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid. So, marami kang achievement, nagiging arugante ka naman. Nagiging mapagmalaki ka man, mapagmataas ka naman, sa palagay mo ba nakalugod ka sa harapan ng Diyos? Amen. Marami ka na ng blessing, abundant blessing. Pag nagmamalaki ka mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, ang lahat na yan ay galing sa Panginoon. Kung kayang ibigayan sa Panginoon sa isang iglap, kaya din kunin ng Panginoon sa isang iglap. Kaya huwag tayong magmalaki, magmayabang kung ano man ang narating natin sa ating buhay. Yes. Baka may Dahil lahat ng yan mga kapatid ay walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Solomon, ang lahat ng kayamanan daw ay walang kabuluhan. Pati ang buhay dito sa mundo. Di ba? maging pagkasarta. Eh, pamigay nyo na yan. Ang kayamanan nyo. Praise the Lord. Hallelujah. Kailan pamigay mo na yan? Hindi ba tayo mayaman? Huwag kayong bumayag na hindi tayo mayaman. Hindi man tayo mayaman sa pinansyal. Mayaman naman tayo sa pananampalataya, sa espiritual, sa ating Panginoon. Yon ang kayamanan na hindi kayang kunin ng kahit na sino. Amen? Kaya paghawakan natin yan, lalo pa natin pagyamanin ang kayamanan na nasa atin mga kapatid, ang ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, kung mayroon kang pananampalataya katulad ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na yan, umalis ka yan, lumayas ka, pumunta ka sa dagat, ay susundin ka. Ganun pa lang kaliit. How much more kung ang pananampalataya mo tumutubo na ng mustasa, na nagbubunga na ng mustasa. Sa palagay nyo ba, hindi kayang alisin yan ng mga lahat sa ating mga buhay na nakahadlang sa paglapit natin sa ating Panginoon? Show your faith. I-declare natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So humility makes one move forward towards lesson learning, recovery, and strengthening. Mga kapatid. So kaya nga lagi rin natin, lesson learned sa ating mga buhay. Sa ating pagkikita-kita nito, either maging blessing ako sa inyo, maging lesson learned ako sa inyo. So alin ka doon? Dapat yon, mga kapatid, ang dalawa na yan sa ating buhay. Na-bless ka ngayon sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, blessing ang tinanggap mo. Ngunit dahil ngayon nasita ka dahil sa kasalanan ginagawa mo, so lesson learned ka. Amen? So sa halip mga kapatid na magtampururot ka, magpasalamat ka na lang sa Panginoon. Dahil may sumasaway pa sa atin. Kapag hindi na kayo sinasaway ng pastor nyo, umalis na kayo kasi hindi na kayo mahal ng pastor nyo. Yes. Amen? Amen. Nandyan pa ba kayo? Amen. Masakit ba? Malalim ba? Kaya pa. Kaya ba? Sige, palakpak mo na. Hallelujah. So, sa halip na mag-rebuild day ka mga kapatid, magpakumbaba ka na lang. Amen? So, arrogance leads to self-delusion and result to in self-destruction mga kapatid. Kasi papasok na yan sa ano mo kapag nagiging arrogante ka mga kapatid, lagi ka nalang maling akala. Di ba? Nagiging maling akala ka doon sa isip mo. Baka ako na naman pinag-uusapan nila doon kasi wala ako eh. Yun lang. Di ba? Maling akala. Tamang inala. Takas tama. Katwiran nyo ng mga adik, mga kapatid. Hallelujah. Sa halip mga kapatid ng tamang inala ka o maling akala ka, di magsimba ka para wala kang hindi ka maling akala. Parati. Amen?
So no matter how bad your situation, mga kapatid, is regardless what messed up you made, if you turn to God, God is gonna turn back to you, mga kapatid. So, yun ang gagawin natin, mga kapatid. Ano man ang ating nagawa, hindi naman tayo perfecto. Di ba? Isa lang ang perfect, ang Panginoon. At saka meron din ibang perfect. Perfecto ang pangalan. So, sa pangalan lang yon, pero hindi perfecto yon sa buhay. Tanging ang Panginoon lamang ang perfecto, mga kapatid, wala nang iba. Hallelujah. So, we still in process, mga kapatid. Kahit naman ako, kahit sino sa atin, we still in process. Magiging perfect lang tayo pag doon na tayo sa karyaan ng Panginoon. Kapag ang katawan natin na ito, napalitan na ito ng glorified body, doon ka lang magiging perfect, mga kapatid. Hallelujah. So hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, ay pasan mo ang mga pasakit, pahirap, kalungkutan sa buhay. Kung ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw ang nakakaalam sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung alam mo na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ano mang dinaranas mo, ano man pagsubok, ano man problema, ano mang sakit at karamdaman, dapat, na kapatid, hindi yan nakakahadlang sa paglapit at pagsunod natin sa pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya may kasabihan tayo na habang buhay may pag-asa. Di ba? Katwiran ba natin yan, mga kapatid? Habang buhay may pag-asa? Yes, sa makamundo yon. Pero sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, habang may Diyos, may pag-asa tayo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Huwag ka mawala ng pag-asa. May malaking Diyos tayo, mga kapatid, na pinaglilingkuran, na laging kasama natin. Umaalalay sa atin, mga kapatid, at nagpapaalala sa atin na ang laban natin, mga kapatid, ay laban din ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya, ipakikipaglaban ko kayo. All you have to do, mga kapatid, is stand still. Manatili. Ang sabi ng ating Panginoon. Ano man ang ating kinakarap, manatili tayo sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng Panginoon dahil alam natin ang lahat ng ating ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. So meron tayong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, magpaalala sa atin ng laban natin, mga kapatid, ay laban ng Panginoon. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay Diyos na hindi nagbabago sa lahat ng oras. Ang sabi ng Malakay 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangaubos. Kaya tayo, di ba, hindi tayo naubos, mga kapatid, ng Diyos na nangako sa atin na hindi nagbabago. Buhay siya na Diyos, tapat siya na Diyos na nangako sa atin, mga kapatid, na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod, kundi bibigyan niya ng reward, mga kapatid, ayon sa kalooban ng Panginoon. Hebrew 10:23, tapat ang nangako sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Nating matibay pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Kaya huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Kung tayo, mga kapatid, ay may pananampalataya sa Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Dahil tapat ang nangako sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, may time talaga, mga kapatid, na ups and down. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes, there is time, there is season, mga kapatid. May time ng pagtanim, may time ng pag-ani, may time ng may time ng iyak daw at tawa. May tama naman, iyak tapos sa tao. Sa Ecclesiastes yun, mababasa natin, chapter 3, verse 1 to 11. Mababasa natin doon. No? Sa silong ng langit, mga kapatid, may time na masaya, may time na malungkot, may time ng pagkabuhay, may time ng pagkamatay, may time daw, mga kapatid, ng kapayapaan, may time din ng kaguluhan.
So parang round and round mga kapatid ang nangyayari sa buhay ng tao. So kung minsan, time natin mga kapatid na nandun ka sa taas, Shine. di ba? Nagsashine ka daw, sabi ni Brad Lorenzo. Pero pa sometimes, you... Minsan may time din na madilim ang mukha mo. Amen. Madalas. Di ba? May time di ba na nakasmile tayo, tingnan mo katabi mo. Smile. Smile ba ate? Smile. May time di ba na nakangiti tayo mga kapatid? Na masaya tayo? Di ba? May time naman nakasu... Parang hindi may pinta. Sabi na parang hindi na mapinta ang mukha. Umuso. So may time mga kapatid sa ating mga buhay. So ang buhay ay may takdang oras mga kapatid. Kaya't mahalaga na gamitin natin ang ating panahon sa paglilingkod sa Diyos. Yon ang time na dapat nating gawin, ang maglingkod sa Panginoon, ang anumang natitira pa sa ating buhay sa mundong ito. Amen? Hallelujah. Ephesians 6:7. Hallelujah. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya sa paglilingkod natin, lalo na sa may mga ministeryo sa ating Panginoon, gawin mo o gampanan mo ang ministeryo mo para sa Panginoon, hindi para sa tao. Amen. At huwag kang tumingin sa tao. Dahil matitisod ka pag sa tao ka tumingin. Isipin natin ang ginagawa, Panginoon, para ito sa iyo, hindi makakadlang ano man ang sabihin ni Tatay Jack, ano man ang gawin nila, ano man sabihin dito, sabihin dyan. Mag-focus ako sa pagsunod at paghanap ng ministeryong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So may isang kwento dito mga kapatid, ang tungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon. So maging ano ito sa atin mga kapatid, no? So the story of the wounded bamboo, nabasa nyo rin siguro to sa Facebook ko lang nakuha to mga kapatid. Minsan na mga kinabangan din ng Facebook. So in a quiet village mga kapatid, there was a tall bamboo standing by the river. Everyone admired its strength and beauty. One day, the village elder came and said, "My dear bamboo, I need your help." Sabi daw ng elder mga kapatid, no? So the bamboo joyfully replied, "Anything for you, master." No? So the elder spoke gently, "To use you, I must cut you down, strip off your leaves, and split you open." No? So the bamboo shuddered, "That will hurt me deeply. Must it really be this way?" Sabi ng bamboo. So the elder nodded, "Yes, but only then will you bring light to others." No? Sabi ng elder doon sa kawayan, o sa bamboo mga kapatid. Though afraid, the bamboo surrendered. So the elder cut it down, stripped its leaves, and hollowed it out. So the pain was great, but soon water from the mountains flowed through the bamboo, reaching the dry fields. Crops flourished, families were fed, and the whole village rejoiced, mga kapatid. So ginamit ang kawayan na ito mga kapatid, biniyak daw siya sa gitna. Taga-Antique, di ba? Di ba gawain yan sa atin doon, nanay? Gawain ko dati yung nanay, tumutulong ako sa dati ko. Galing doon sa bundok ang tubig, papunta sa sakahan, lalo na pag tagtuyot, di ba? So ginawa namin noon, yung kawayan na yan, binibiyak namin sa gitna, tapos tanggalin doon yung mga bukong-bukong niya na yon, para makadaloy doon ang tubig. Pinagdugtong-dugtong yan ngayon, hanggang makarating doon sa iyong sakahan. So yan ang ginagawa dahil hindi pa uso ngayon. Dati yung gripo, yung hose, so ang ginagamit ay ang kawayan. So ganito ang nangyari daw sa kawayan mga kapatid, no? Hallelujah. So the bamboo, though broken, so became the channel of blessing. Ang bamboo na yon. So ang moral mga kapatid, at ang biblical truth, pain is not always a curse. Minsan nasasaktan tayo na, inaano ako ng Panginoon, sinasaktan ako ng Panginoon. Lagi nating tandaan, sa bawat sakit na ating naranasan, mayroong purpose. Amen? Kaya kung ano man naranasan natin ngayon, may purpose ang Diyos dyan. Amen? So, pain is not always a curse, mga kapatid. It is often God's way of shaping us for greater purpose. Like the bamboo, mga kapatid.
We may feel broken, but God use our struggles to bless others. Minsan ganon. Hirap na tayo sa paglilingkod sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon. Napapagod tayo, parang ayaw ka na. Bakit ako magpapagal para lang doon sa kapatid mo? Dumarating ba sa isip niyo yan, mga kapatid? Amen. So, di ba, nasasaktan tayo. Bakit ang tagal kong sinusuyo yan hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapatuloy sa Panginoon? Panay ang absent. Pupunta lang isang bisis. At least may dalang pagkain. Praise the Lord. Hindi ko sinasabi na kayo ito, mga kapatid. Ito ay halimbawa lang, mga kapatid, no? Hallelujah. So minsan, kapatid, ang ating mga pagpapagal, paghihirap, ginagamit niya ng Panginoon para mag-bless ang iba. Kaya patuloy lang tayo. Huwag tayo maghinawa, huwag tayo mapagod. Dahil alam natin lahat na ito, kapatid, ay hindi mawala ng kapuluhan. May reward ito sa ating Panginoon. So ang Bible verse, mga kapatid, ang sabi ng 2 Corinthians 12:9, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa'yo. Minsan nagrereklamo tayo Panginoon, bakit hindi ito? Bakit iba ito? Bakit hindi ito? Di ba? Bakit ang hinihingi ko ay hindi mo pa binibigay? Simple, mismo, kapatid. No? He is a great apostle ng ating Panginoon. Dahil siyang apostle ng mga hintil na katulad natin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Yes. Kaya't bagkos ako magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan. Kaya ang ating kahinaan, mga kapatid, ang sabi niya, magalak tayo at magmapuri. Dahil sa kahinaan natin yan, kumikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Doon lalo sa nakilala, doon lalo sa naluwalhati, at doon lalo naglulupay ang pangalan ng ating Panginoon dahil sa kahinaan ng bawat isa sa atin. Anong gagawin natin? I-surrender natin sa ating Panginoon ang kahinaan natin. Kaya kung kahinaan mo ay asawa mo, i-surrender mo yan sa Panginoon. Amen? Kung ang kahinaan mo, katabi mo mamaya, i-surrender mo yan sa Panginoon. Ano mang bagay sa ating buhay na ating kahinaan, mga kapatid, ibigay natin sa ating Panginoon. No? Hallelujah! Upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ang kahinaan natin sa ating buhay. Di ba nangihina kasi sa ilang linggo ang trangkaso? Almost 2 weeks. Ako 5 days na ngayon. No? Pero ngayon nung isang araw wala talaga akong boses. No? Praise the Lord. So kahinaan natin ito, isuko natin sa Panginoon. At doon daw kikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung anong kahinaan natin mamaya sa altar calling, isuko natin sa Panginoon at makikita natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos natin pinaglilingkuran sa iglesia nito. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah! So anong ating mga kahinaan, mga kapatid, ng masakit, karamdaman, problema, pagsubok? Hallelujah! Trabaho. Wala ka man trabaho, mga kapatid, ng pamilya natin. So patuloy lang tayo, mga kapatid. Pain is not the end, mga kapatid. It is a pathway for a purpose. Hallelujah. Kaya ang ating nasasaktan man tayo, mga kapatid, hindi yun ang waging wakas. Hindi yun ang simula, mga kapatid, ng purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating mga bago, maaaring mayroon kayong mga problema o pagsubok na kinakaharap ngayon. No? Ang sabi kanila, surrender mo lang sa ating Panginoon. Dahil kikilos ang Diyos. Kung paano kumilos ang Diyos sa aming mga buhay, gayon din ang Diyos sa inyo. Kung yun ay isuko natin sa ating Panginoon. Eh patuloy lang tayo, kapatid, di ba? Nung nakalista ng ating pangalan sa aklat ng buhay. So ingatan natin daw ang ating pangalan. No? Ang sabi ng Proverbs 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Mas piliin daw natin, kapatid, ang mabuting pangalan na ibig sabihin. Ang pangalan natin dapat hindi nadudungisan. No? Hindi nasisira. Kaysa malaking kayamanan. At ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Mas mahalaga ang pangalan na malinis kaysa sa kayamanan sa sanlibutan ito. Amen? Amen?
Praise the Lord. Kaya tayo, lalo na sa mga mangangaral, lalo na sa mga nagtuturo, mga kapatid, tayo na nagpagturo, mga kapatid, paano tayo paniniwalaan ng ating mga tinuturuan kung ang ating mga tinuturo is buhay, walang aplikasyon sa ating mga buhay. Amen. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, nagnagamit, mga kapatid, ng ating Panginoon, hallelujah, kung anong tinuturo natin, dapat na-apply muna sa ating mga buhay. Yes. Amen? Hallelujah. So paano ka paniwalaan kung tinuturo mo ay hindi nakikita sa pamumuhay mo? Mabatid. Para kang batingaw. Sabi niya Apostol Paul, batingaw na umalingaw-ngaw. Ampaw. Di ba? Hallelujah. So patuloy lang tayo, mga kapatid, sumunod sa ating Panginoon. Minsan nag-aalala tayo, mga kapatid, di ba? Paano kayang kakainin ko bukas? Ano kayang gagawin ko bukas? Ano kayang wala akong trabaho? Diba? Wala akong sahod, ilang buwan na. Paano ko magkakasahod? Wala kang trabaho. Hallelujah. Matthew 6:34 ang sabi ng ating Panginoon, huwag mo ikabahala ang bukas. Amen? Ay, hayaan mong bukas. Ang importante ngayon, mapaglingkuran natin ang Panginoon. Ang importante ngayon, kapatid, ay masamba at mapuri natin ang Diyos. May balik natin sa kanyang kapurihan. Hayaan mong ang bukas dahil hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. No? Kaya huwag ninyong kabalisan sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Hayaan mong mag-isip ang kinabukasan sa kanyang sarili. Huwag nating isipin siya. Ang isipin natin ngayon, yung ngayon, na nandito tayo, kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. So each day, mga kapatid, is a gift, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya i-enjoy natin. Amen? Enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Enjoy natin, mga kapatid, ang pagsamba ngayon sa ating Panginoon. I-enjoy natin ang presensya ng Diyos ngayon sa araw na ito. Hallelujah! Thank you, Jesus. So tayo, mga kapatid, gusto niyo ba malaman, mga kapatid, na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay? So meron daw tayong tatlong dapat malaman, mga kapatid. No? Hallelujah. Malalaman natin, mga kapatid, na kumikilos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, kapag mayroon kang kapayapaan kahit mayroon kang problema. Amen. Amen? Sinong may problema? May kapayapaan ka ba? Siyempre, nakikita sa mukha nyo, hindi simangot. So, ibig sabihin may kapayapaan ng bawat isa sa atin. No? Philippians 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hallelujah. So, mayroon tayong kapayapaan, hindi yung kapayapaan ng sanlibutan. Kundi kapayapaan mismo na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Pangalawa, dumarating ang tulong sa tamang oras. Psalms 34:7. So ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nakakatakot sa kanya at pinagsasanggalang sila. Mayroon tayong protektor. Kaya pag dumarating ang mga kapighatian, ang mga kalaban sa ating buhay, on time dumarating, mga kapatid, ang tulong mula sa ating Panginoon. Puprotektahan niya ang tulad mo at tulad ko, mga kapatid, na mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. Hallelujah! Lumalakas ka kahit pagod na, mga kapatid. Isaiah 40:29. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Kahit nangihina na tayo, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon at siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Biro, mga kapatid, panghawakan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah! Dapat ang Diyos na nangako, mga kapatid. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa. So anong bagay, mga kapatid, hindi natin kayang gawin kung ang Diyos ay nasa atin? So lahat ng bagay, mga kapatid, ay ating magagawa. Dahil may nagbibigay sa atin ng kalakasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Cristo. Sa English niyan, ang sabi doon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang Tagalog niya kasi, mga kapatid, may bawas. So I can do all things through Christ which strengtheneth me.
So magagawa natin ang lahat ng bagay dahil nagbibigay ng kalakasan sa atin ang ating Panginoong Hesus Kristo. So sa bawat pangyayari sa ating mga buhay mga kapatid, either a lesson or blessing, so serve God with all your strength mga kapatid. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat buong buhay, taos sa puso, with all our mind, heart, and strength mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ephesians 3:20, dahil siya ang magbibigay sa atin mga kapatid ng kalakasan, no? Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Biro mga kapatid, ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, higit pa sa ating hinihingi at iniisip ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Naniniwala ba tayo dyan mga kapatid? Proven yan sa buhay ni Solomon. Ang hiningi ni Solomon, karunungan at kalaman lamang. Anong binigay sa kanya ng Diyos? Pating hindi niya hinihingi na kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Kaya si Solomon, ang pinakamayamang tao, kapatid, nakasulat sa Banal na Aklat. Hallelujah. So kayang gawin niya ng ating Panginoon sa kahit na sino sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, so God give us victory through our Lord Jesus Christ. Kaya saan tayo lalapit? Saan tayo hingi ng tulong? Sa Panginoon lang, wala nang iba, mga kapatid. Hallelujah. Gagamit lamang Panginoon ng ibang tao para matugunan ang ating pangailangan. Ngunit ang unang nating lapitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. So sa ating conclusion na mga kapatid, so thank God for everything mga kapatid. So may kwento dito mga kapatid na isang babae mga kapatid na sa kanyang buhay ay pangyayari puro na lang kasamaan. Lahat na lang ginagawa niya ay mali. Sa bawat kilos niya sa kanyang buhay mga kapatid ay lagi na lang siya nasasaktan. Kaya nagreklamo sa ating Panginoon. Panginoon, hindi mo ba nakikita ang paghihirap na dinaranas ko sa buhay? No? Nagreklamo siya mga kapatid. May pumunta sa kanya ng anghel mga kapatid ng Panginoon. At tinanong kung anong problema. Sabi niya, itong mga naranasan ko, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Lagi na lang akong mali. Lagi na lang ako nasasaktan. Lagi na lang ako yung may kasalanan sa lahat ng pangyayari sa aking buhay. So nagpunta ang anghel sa ating Panginoon. Panginoon, ito yung anak mo, itong reklamo niya, itong sabi niya, bakit daw na ganyan ang kanyang buhay? Sabi ng Panginoon sa anghel, ganyan na talagang mangyayari sa kanyang buhay dahil nakatakda sa ganyan. So ang anghel na ito, kapatid, pag sinabihan niya ang babae, baka lalo lang maging desperada, no? Kaya ang sabi ng anghel sa Panginoon, anong dapat niya gawin? Sabihin mo sa kanya, magpasalamat siya sa lahat ng oras. Ano man ang kanyang kinakaharap, ano man problema, ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, always thanks God for everything. So itong ginawa ng babae mga kapatid, natisod siya, natanggal yung kuko sa paa niya. Thanks God for everything. Nadulas sa mga kapatid, nagkadurog-durog yung buto niya. Thanks God for everything. Nawala ang kanyang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Thanks God for everything. Ganun na nangyayari sa babae. Bilang niyo kapatid, 1 week lang na bago ang buhay niya. Binalik sa kanya ng Panginoon ang mga nawala sa kanya. Ang sakit niya gumaling. Ang kuko niya na tumubo ulit. No? So, ang sabi mga kapatid, when you thank God for everything that happened in your life, mga kapatid, your life will change. Eh, tinuturuan tayo ng Panginoon, ano man kinakarap natin, ano man ang mga bagay sa ating buhay, ano nangyayari sa ating buhay, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thanks God for everything, mga kapatid.
Kaya ang sabi ng 1 Thessalonian 5:17-18, magsipanalangin kayo walang patid. Itong dapat natin gawin. Magpanalangin tayo. Manalangin tayo ng walang patid, ano man ang ating kinakarap. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya dapat natin pagsasalamat sa ating Panginoon, ano man nangyari sa ating mga buhay, ang pinagpasalamat ko sa Panginoon. Dahil kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay ko, gaya ko sinabi kanina ng Tatay Jack, matagal na kaming 6 feet underground. Siguro yung mga uod na kumain sa atin, nagsama-sama na noon. No? Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, dahil sa grasya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya anong dapat natin gawin? Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So thanks God for everything, mga kapatid, and your life will transform, mga kapatid. Serve God faithfully, even it will cost for everything. Kaya ba natin gawin yan, kapatid? We still serve God, ano man mangyayari sa ating buhay, ano man wala sa ating mga buhay. Ating tandaan, kapatid, ang buhay ni Job. Kita mo, kapatid, kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ni Job. Kahit anong nangyari sa kanya, hindi pa nga dumating sa kalingkingan na nangyayari sa buhay ni Job ang nangyayari sa atin. Susurinder ka na ba? Ayaw ka na ba? Si Job, mga kapatid, patuloy na nagpasalamat sa Panginoon. Nawala man ang lahat ng kanyang kayamanan isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Nawala man ang kanyang lahat ng mga anak. Nagkaroon siya ng bukol, simula ulo hanggang talampakan. Tayo, mga kapatid, isang pigsa pa lang, ayaw mo na. Si Job, simula ulo hanggang talampakan. Mga kapatid, hallelujah, pero hindi na tinag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Patuloy siya nagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay. Amen. Ang Diyos ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ikaw kaya handa mong gawin yan sa Panginoon? Amen. Ano man ang ating daranasin, ano man ang ating kaharapin, patuloy ka ba magpapasalamat sa Diyos? Hallelujah. At tingnan niyo, kapatid, nung ginawa yun ni Job, ano nangyari? God restore ang lahat na nawala sa kanya. Dinubli pa ng ating Panginoon. Ganon din ang mangyayari sa atin. Kung tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, magpasalamat sa Diyos sa kabutihan niya na ginagawa sa ating mga buhay. Hallelujah. So God restore what you have lost. Continue serve Him, praise Him, worship Him in spirit and in truth. We are living in the end times, mga kapatid. Fulfill your ministry and be thankful for everything. And you have great reward in heaven. Amen. To God be all the glory. Tayong lahat ay tumayo. God bless us all, mga kapatid.